sa issue na nilinaw ng Vice Presidente na wala silang away ng Pangulo at wala rin daw siyang problema kay Pangulo Marcos Jr. bilang tao. Nagpapatunay ito sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo. At sasabihin niya na karapatan niya magsalita bilang ordinaryong citizen ng bansa. Malaya ang bawat Pilipino na magsalita. Pero hindi dapat mga fake news. Hindi dapat panloloko sa katotohanan. Lagi niya sinasabi na walang nagawa ang Pangulo. Taliwas. Taliwas na sinasabi mismo ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Siya mismo nagpatunay na maraming ginagawa ang gobyerno. Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit nasa Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoeños. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Sana wag magbulag-bulagan.